Napag-usapan na natin ito dati. Kumusta? Kumusta? Tatay, mahina ang signal kanina. Ang nakaraang investment ay hindi nagtagumpay, pero sa tulong ni Chu Enshin ngayon, matatapos natin ang deal na ito. Chinyulin. Maghintay ka sa ibaba. Okay. Mr. Zhao, salamat sa iyong pasensya. Kinyulin, nagkahiwalay na tayo. Chu Enshin. Hindi kita bibitawan. Maari bang malaman ang pangalan ng babaeng ito? Ito ang aking fiancé, si Xu Enshin. Ito ang aking kasintahan, Xu Enshin. Ang anak ng chairman ng Fenghua Chamber, tama ba? Talagang bagay sila. Kaya magtaas tayo ng ating mga baso para kay Ginoong Zhou at Binibining Xu. Sana sila ay magpakasal agad. Bakit siya tinawag na Binibining Xu? Dapat siya ay Ginang Zhou na ngayon. Ang kapabayaan mo naman. Pasensya na. Maghuhugas ako ng kamay, paumanhin. Chinyulin, hindi ito lugar mo. Ito ay banyo ng mga babae. Anong problema, Binibining Xu? Sasamahan ba kita? Manyak. Sino ngayon ang manyak? Anong ginagawa mo? Umalis ka. Bitawan mo ako. Pumayag na akong pakasalan si Xinghan. Pumayag na akong pakasalan si Xinghan. Sa tingin mo mahal ka niya? O karapat-dapat ba siya sa pagmamahal mo? Wala kang pakialam. Mr. Zhou, ang ating kolaborasyon kailangan ng umusad ng mabilis. Hindi ito urgent. Huwag mong sabihin yan. Simula ngayon, magiging manugang ka na ni Mr. Xu. Para sa atin, wala na tayong pag-asa. Narinig mo ba yon? Ang fiancé mo yan, ang ginagamit ka lang na stepping stone. Kung makita niya ang mga damit mo, sa tingin mo papasok siya? Sige. Walang problema. Salamat. Bakit ka nasa men's room? Nagmamadali kasi ako. Xinghan. Xinghan, ikaw, mag-ingat ka sa inom ngayon. Kunin mo. Kailangan kong gumamit ng banyo. Sige, mauna ka. Sige, maghihintay ako sa labas. Sige.
Mr. Joe, gumagamit ng banyo? Engsin, painumin mo pa siya. Ihahatid kita sa bahay. Kinyulin, anong ginagawa mo, Kinyulin? Kinyulin, ano ang gusto mo? Tigilan mo to! Nandito si Xinghan. Eh ano kung nandito siya? Baliw ka ba? Oo. Baliw ako. Pinapabaliw mo ako! Chinyulin, Huwag kang matakot. Makinig ka sa iyong nobyo. Kapag lasing siya, nasaan ang taong hiniling ko? Tinawagan mo ba si nanay? Ginoong Joe, lasing ka. Hindi ako. Sinabi ko sa iyo na humanap ka ng babae para sa akin. Tumawag ka ba o hindi? Mahal, sumama ka sa akin ngayong gabi. Bibigyan kita ng 1,000,000 yuan. Umuwi ka sa akin ngayong gabi. Sa sandaling iyon, hindi ko alam ang tama at mali. Ang isa ay ang taong mahal ko na ginamit ako. Ang isa naman ay nagmamahal sa akin pero itinuturing akong perahan. Ngayon, paano ako dapat pumili? Ginagawa ba natin ang tamang bagay? Kung mali ang pagpatay ng tao, mas gugustuhin ko munang pumatay at bayaran mamaya. Nasa bahay na tayo. May sasabihin ako sa iyo, kaya ko pa uminom. Kaya kong uminom. Yulin, Anong problema? wala. Dinala ko si Mr. Joe pabalik. Pero ngayon, paano siya nalasing? Hindi ba normal ang malasing? Pero ilang lagok lang ang ininom niya. Paano siya naging ganyan kalasing? Pero halos hindi man lang siya nakatikim. Paano siya nalasing ng ganito? Kapag nahuli ko silang nasa akto, magiging kapaki-pakinabang sa akin si Xu Enxin. Makinig ka. Gusto kong si Chinyulin ay mawala sa mundong ito. Hahanap ako ng paraan para mabayaran ito. Ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Sige. E di mamatay ka na ngayon din. Pinatay nila ang aking ama at di nagtagal namatay din ang aking ina. Pinapirma nila ako ng 10 taong kontrata. Mula ngayon, ikaw ay alipin ng pamilya Joe. Sabi ko, lumuhod ka. At mga taon na ang nakalipas. Araw-araw, hindi ko maiwasang manabik na mapunit sila ng pira-piraso.
Ibabagsak ko ang pamilya Joe. Babayaran nila ang ginawa nila sa aking mga magulang. Perang pera. Anong espesyal? Mabuti ba? Napaka-sexy. Nag-apoy. Mr. Zhou, Dapat sinabi mo sa akin. Joe Singhan, halika rito. Ikaw at si Shu Enshin, hanggang saan na kayo? Wala namang espesyal. Mga babaeng ganyan hindi sulit. Siya ay anak ni Mr. Shu. Pakasalan mo siya at ang ating pamilya ay aangat ng todo. Memoryahin ang kanyang mga gusto at mga petsa ng kaarawan. Ayusin mo na ang deal sa kanya. Oo, oo. Gagawin ko, okay? Babes, papunta na. Lintingnan mo. Sexy siya. Chu Enshin? Six 7:51 araw na mula nang dumating ako sa pamilya Joe. Itatong taon na ang nakalipas para iligtas ang nanay ko. Nangutang ang tatay ko sa kanila sa napakataas na interes. Mr. Zhou, nakikiusap ako ang pera. Babayaran ko talaga yan. Bigyan mo pa ako ng ilang araw. Paano mo babayaran ni hindi mo kayang bayaran ang interes? Makakahanap ako ng paraan para mabayaran. Ibibigay ko ang buhay ko sa'yo. Sige. Go. Mamatay ka na ngayon. Pinatay nila ang tatay ko. At ang nanay ko ay namatay din agad. Pinapirma nila ako ng 80 taong kontrata. Simula ngayon ikaw na ang alipin ng pamilya Joe. 8 taon na. Araw-araw hindi ko maiwasang hangarin na mapunit ko sila ng pira-piraso. Ibabagsak ko ang pamilya Joe. Babayaran nila ang ginawa nila sa mga magulang ko. Kung gusto nila gamitin ang pamilya Shu para umangat, kailangan ko munang makuha si Shu Enshin. Nakita na si Shu Enshin. Nasa Sea High Road siya, sa Misen Bar. Sige. Bantayan mo siya, darating ako agad. Kumusta na kay Joe Singhan? Anong ibig mong sabihin? Binigyan mo ba siya ng sagot? Dalhin mo siya para makilala ko minsan. Titingnan ko siya para sa'yo. Gusto mo siya? Eh di sabihin mong oo. Ni hindi niya ako nililigawan. Tigilan mo na ang biro. Pupunta ako sa banyo. Uy, maganda. Pwede ko bang makuha ang numero mo? Paano kung akin na lang? Lumayo ka? Ang sungit, isang magandang babae na tulad mo dapat magkaroon ng maraming kaibigan. Bitawan mo. Bitawan mo. Nanliligalig sa babae? Kaawa-awa. Uy, isang babaeng tulad mo hindi dapat lumalabas ng gabi na. Isang babaeng tulad mo hindi dapat lumalabas ng gabi.
Naiinis ako sa mga manyakis na ganito na nangaasar sa mga babae. Yali, anong ginagawa mo? Hindi naman siya. Tama na ba ang paghawak? Gising ka na? Nasaan ako? Sa bahay ko. Ano bang ibig sabihin nito? Huwag kang mag-isip ng kung ano. Hindi kita magising kagabi. Hindi namin alam ang address mo. Kailangan nang umuwi ni Yali. Naiwan akong mag-isa. Nag-aalala siya sa akin. Kaya tinali mo ako? Kahit na tinulungan mo kami, hindi namin alam kung delikado ka. Iniligtas kita. At hinubaran ako, itinali sa kama. Sa dalawa natin, sino ang mukhang kahina-hinala? Pasensya na rito. Tumagal ka lang. Kapag dumating ang kaibigan ko, kakalagan ka namin. Magpahinga ka na. Ikaw. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ano bang problema mo? Tatawag ako ng pulis. Tatawag ng pulis? Una, hinubaran mo ako tapos tinalian mo ako. Ganyan mo ba pasasalamatan ang iyong tagapagligtas? Tinali kita para protektahan ang sarili ko. At ngayon? Naligo ka na. Kaya pasalamatan mo ako ng maayos. Anong balak mo? Ikaw, huwag kang lalapit. Hindi ka ba natatakot sa panganib? Ngayon, talagang nasa panganib ka. Bitawan mo ako. Mas mabuti pang tumahimik ka. Kung mahulog ang tuwalya, hindi ko masisiguro kung ano ang susunod na mangyayari. Anong ginagawa mo? Wala lang. Tatalyan lang kita. Sa ganitong paraan, mas patas yata. Tatawag ako ng pulis. Sige lang. Tawagan mo sila. Pakiusap, huwag mo akong saktan. Sabihin mo sa akin. Nasaan ang mga damit ko? Nasa balkonahe. Tawagan ng pulis? Kailangan mo ang telepono, miss. Kung takot na takot ka, sa susunod, huwag kang gumala sa gabi o mag-uwi ng mga lalaki sa bahay. Engsen, balik na ako. Bakit ka ulit bumalik? Ayaw ko rin naman. May tao dito. Si Yali, ang matalik kong kaibigan. Kung lalabas tayo ngayon, paano natin ipapaliwanag? Wala naman tayong ginawa. Kung mananatili tayo dito, mas lalo lang lalala ang sitwasyon.
Engsin? Engsin, nandiyan ka ba? Ako. Nandito ako. Wala na ba siya? Oo. Wala na. Hindi ka niya sinaktan, di ba? Hindi. Walang nangyari. Buti naman. Pasensya na, wala akong nakita. Aalis na ako. Sige. So, tuloy pa ba tayo? Anong ginagawa? Alam mo na. Ito. Yakap. Engsin, anong ginagawa mo dyan sa loob? Naliligo ako. Yulin, ang construction site natin ay nagkaroon ng collapse incident. Ang mga pamilyang involved ay nagdala ng reporters at suspended ang operations natin sa site. May na-identify na ba tayong cause? Ang supplier ay nagbigay ng substandard na materyales. Ang mga department managers ay naghihintay sa opisina mo. Okay, ako na ang bahala. Yulin, Nakuha ko na ang sitwasyon. Utusan ng PR department na pigilan ang media coverage. Sige. I-secure ang site para maiwasan ang karagdagang aksidente. Makipag-ugnayan sa insurance para sa claims. Ang compensation sa mga pamilya ng biktima ay mauuna nating ibibigay. Shakyang. Pumunta ka sa site para pakalmahin ang mga pamilya. Sumang-ayon sa lahat ng demands nila. Iwasan ang confrontation. Malinaw? Oo. Sabihin sa legal teams na i-draft ang cease and desist. Demandahin ang kumpanya ng materyales, sabay na i-investigate ang procurement. okay. Sandali lang. I-monitor ang stock fluctuations. Sa loob ng 20 minuto, tawagin ang securities at legal teams sa conference room. Gagawin ko. Nakakainip. Ilang buhay lang naman ang nawala. Pinag-iingay pa. Pero naging mas astig ka. Pero naging lalong kahanga-hanga. Lahat para maglingkod sa pamilya Joe. Totoo, isang asong nagbabantay na kumakagat ay mahusay sa pagbabantay. Tama. Kunin mo ang 2 pares kong sapatos at ipakintab mo. Kino. Sa ganitong malaking insidente, paano ka mananatiling kalmado? Anong problema? Kakayanin ko na lahat. Si Chin Yulin na naman, kung magpapatuloy ka nito, sino sa grupo ang igagalang ka? Kahit gaano siya kakayahan, ang Xinghui Group ay sa Joe pa rin. Nakakabit siya sa ating pamilya sa pamamagitan ng aksenta 2 taong kontrata. Ang kanyang buhay ay ibinigay natin. Bakit siya katakutan? Isang asong bantay lang siya. Huwag mong maliitin. Pakiramdam ko ang lalaking ito ay magiging pinakamalaking banta ng pamilya Joe. Banta? Ama, sobra ka nang nag-aalala. Hindi siya kailanman tatakas mula sa ating hawak sa buhay na ito. Chin Yulin, baka hindi kasing sunod-sunuran tulad ng kanyang anyo. Huwag kalimutan. Ang kanyang mga magulang namatay sa aking mga kamay. Kapag suot niya ang suit na iyan, siya ang vice CEO. Kung wala iyon, driver lang siya. Ang pagdurog sa kanya. Kasing dali ng pie. Chuensin, sa susunod na magkita tayo, pakikita ko ang pipiliin mo. Miss, Tatay. Engsin,
Anong ginagawa mo dito? Ako, Pinapunta ko si Xinghan para magturo sa akin. Tutor? Pagkatapos ng insidente sa Xinghui Group, bago pa ito lumala, hinawakan ni Xinghan ito ng perpekto, kaya naman gusto kong matuto mula sa kanyang kadalubhasaan. nambobola kayo Ginoo. Ang mga nakatatanda ay aking mga huwaran. Dapat ako matuto mula sa inyo. Naghihintay sa'yo sa hotel, sweetie. Ginoo Ensign, may urgenteng bagay sa trabaho. Kailangan kong puntahan at ayusin ito. Sige. Sige. Si Xinghan ay tila mapagkakatiwalaan, may kakayahan at mapagpakumbaba. Kayo dalawa. Ano? Hindi ba ako nagpapalipas ng oras sa kanya? Nag-aalala ako na baka mali ang piliin mo, mapunta sa maling landas. Ayaw ko na ang aking anak na babae nagdadala ng kung sino-sinong lalaki sa bahay. Pinasunod mo ako? Bumili lang ako lahat ng ari-arian sa lugar na iyon. Kung hindi ka uuwi, ito ang aking solusyon. Inaasahan ko na pahalagahan mo ng tama si Xinghan at huwag siyang ipagkanulo. Huwag mong kalimutan ang blind date ngayon. Naintindihan ko, Tay. Hoy, Yali. Ano na naman? Sumama ka sa akin sa date. Ano? Uy, may date ka. Gusto mo bang maging third wheel ako? Tara na. Magaling kang manghusga ng mga lalaki. Tulungan mo akong suriin siya. Anong ibig sabihin yan? Na isa akong playgirl? Hindi. Ikaw ay maganda at mabait. Ngayon lang ito. Sige. Hoy. Okay, sige. Tara na, tigil na sa pagkain. Saan tayo pupunta? Mr. Joe, gusto tayo sa Xinghai Yiping para sunduin ang isang tao. Nandoon ako kahapon. Bakit ka pumunta doon? Noong gabing iyon, Tama na ang usapan, tara na, tigil na sa pagkain. wala pa akong kinakain. Libre kita mamaya, bro. Kilos na! Dito siya nakatiran, tapos nag-alok siya ng sarili bilang kapalit. Oo. Una, isang bayaning pagsagip, tapos isang paligong maganda at nakasex, kahanga-hanga. Mr. Ju, nasa gate na kami. Nandito! Ikaw? Shu Ensign? Ah, ikaw pala. Magkakilala ba kayo? Hindi pa nagkikita. Hindi pa nakikita. Yulin, eto. Pwede mo na itong kunin. Okay lang ako. Engsin. Sino siya? Si Yali ang pinakamatalik kong kaibigan. Ikinagagalak kitang makilala. Madalas kang banggitin ni Ensign. Ikinagagalak din kitang makilala. Pakiupo. Maupo ka. Sige. Tara, Ensign. Miss Yali, ang alak dito ay galing sa pamilya namin. Ano sa tingin mo? Talaga? Masarap? Kung gusto mo, pwedeng si Ensign ang maglibot sa'yo. Oo naman, Ensign. Sige. Subukan mo. Tagay. Yulin, anong pakiramdam kumain dito? Ewan ko. Wala akong pakialam. Xinghan. Si Chin Yulin ba driver mo? Paano mo nalaman na Chinyulin ang pangalan niya? Magkakilala ba kayo?
Magkakilala ba kayo? Ako? Papunta rito, nagpakilala sila. Mukha silang kawili-wili pero medyo bata pa. Tama. Dalawang walang silang lalaki lang. Ang ama ni Chinyulin ay may utang sa pamilya ko. Hindi namin siya nagsampa ng kaso, binigyan pa namin siya ng trabaho. Tama na, iwanan na natin yan. Teka lang. Mawalang galang na. Kailangan kong sagutin ito. Engsin, kayong dalawa mag-usap muna kayo. Kain na tayo. Dapat ipalaglag ang bata. Hindi natin ito mapapanatili. Huwag kang mag-alala. Malapit na. Ipakikilala kita sa tatay ko. Sige, mahal. Mahal din kita. Oo. May mga gagawin pa ako. Mag-usap tayo mamaya. Paalam. Tapos na ang trabaho mo? Negosyo lang. Tapos ka na ba sa trabaho mo? Negosyo lang. Jijo, ipangako mong aalagaan si Enshin ng buong pag-iingat. Siyempre. Magkaibigan na kami mula pagkabata. Karapat dapat siya sa pinakamabuti. Anong ginagawa mo, Jijo? Nagpapanggap ka pa rin. Ha? Aling babaeng manloloko ang tumatawag sa'yo kanina? Babaeng manloloko. Nakatayo siya sa harap ko. Hindi ka ba natatakot na malaman niya? Ano? Nagdadalawang isip ka ba? Hindi ka ba nagpaplanong pakasalan siya? Pero iyon, ay hindi nangangahulugang hindi kita pwedeng makasama. Sigurado akong kumakain sila. Nang matagal na kain. Ang lugar na ito ay amoy kunwaring elegante. Pinong-pino ang dekorasyon. Pero ang mga kumakain sa loob ay maaaring mga demonyo. Jijo. Luhod. Alam na alam mo kung gaano karaming oras ang natitira sa iyong kontrata sa amin. Kaya totoo kong taon. At alam mo ang iyong lugar sa pamilyang ito. Iyong alipin. Si Shu Enshin ay humiling sa iyo bilang kanyang personal na trooper. Pumayag ako. Ang pagkakaroon ng ating tagaloob na malapit sa kanya ay makabubuti sa ating mga interes. Ngunit tandaan na bantayan siya. At iulat ang bawat galaw sa akin. Naiintindihan. Yung mga tungkulin sa korporasyon hindi nawawala. Sa totoo lang, wala akong pakialam. Ngayon umalis ka na. Chinyulin. Ano ang pangunahing katangian para sa isang mabuting alipin? Katapatan. Sigurado ka bang kaya mo siyang hawakan? Huwag kang mag-alala, Mr. Chu. Nag-practice ako ng MMA mula noong 10 taong gulang ako. 2 dekada ang lumipas.
Wala pa akong nakikitang makakatalo sa akin. Turuan mo lang siya ng leksyon. Huwag mong masyadong saktan, okay? Susubukan kong pigilan ang sarili. At huwag siyang patayin. Mr. Chin, mangyaring maghintay dito kay Miss Shu. Hindi naman siya talaga patay, di ba? Hindi naman pala siya ganun kasama. Imposible. Bakit hindi ka nasaktan? Ano ang problema sa kanya? Nagbabasa siya ng dyaryo. Pero nagpumilit siyang guluhin ako. Kaya pinatulog ko siya. Kumusta, Ginang Shu? Ako si Chin Yulin. Iyong personal na driver. Nung huli sinabi mo, Hindi tayo magkakilala. ikaw. Chin Yulin. Sige. So ikaw si Chin Yulin. Tama. Makinig ka. Simula ngayon, naka-standby ka 24/7. Naunawaan. Kung ikaw ang driver ko, susundin mo ang mga patakaran ko. Una, ganap na pagsunod. Ikalawa, kapag tumawag ako, may 10 minuto ka para makarating dito. Ikatlo, Ano? hindi ko pa napagdesisyonan. Mag-uusap tayo kapag naisip ko na. Sa madaling salita, mula sa sandaling ito, ang buhay mo ay akin na. Chin Yulin. Saan? Mag-drive ka. Miss Chu. Bilang driver ko magbihis ng mas formal. Kung hindi, ako ang mapapahiya, Shu Enshin. Miss Shu, anong presyo ang iyong pinag-iisipan? Budget na 3 milyon. Miss Shu, handa na ang iyong damit. Magpalit ka. Ano pa ang hinihintay mo? Unang tuntunin ay Ganap na pagsunod. Anong ginagawa mo? magpalit ka nga, papanoorin kitang magpalit. Mrs. Shu, may privacy din ng mga driver. Privacy? Ayos lang, pwede akong magkunwari, wala akong nakita, parang may iba. Paghihiganti ha? Unang tuntunin. Sige. Nasiyahan ka na ba? Ituloy mo. Sigurado ka? Ano, takot kang makita? Tumawag ka ng pulis. Tingnan mo. Bakit ka lumingon ngayon? Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ang pervert mo. Sumusunod lang ako ng mahigpit sa utos.
Isuot mo ito. Isuot mo. Kapag isinuot ko na ito, wala kang makikita. Sayang. Pagkatapos ng lahat, nakita na kitang hubad. Lumayo ka sa akin! Nakakadiri ka, Chinyulin! Sinasabi ko sa'yo, hindi kita hahayaang makalayo sa bagay na ito. Miss Shu. Handa na ako ngayon. Chinyulin sa loob ng 10 minuto. Dapat pumunta. Tatay! Kumusta mga tito? Ensin, halika rito, umupo ka sa amin. Tinawag ka namin ngayon upang ilipat ang kapangyarihan. Paglipat ng kontrol. Oo, lahat ng aking bahagi ay nasa ilalim ng iyong pangalan at ang autoridad ng Kamara. Simula ngayon ay magiging iyo. Ano? Tatay, masyadong bigla ito. Tumatanda na ako. Dapat na maipasa ang tungkulin. Mula noong araw na iyon. Bawat araw ay nagdadala walang katapusang mga tungkulin. Walang bilang na mga pulong. Ngunit kakaiba mukhang. Siya ay abala rin. Nakatago sa punong tanggapan, nakikipagkita sa mga estranghero. Mas kumikilos siyang CEO kaysa sa akin. Miss Chu, bakit hindi tumira sa ari-arian ng Shu? Kinayayamutan ko. Ang mga kasinungalingan doon, mga walang laman na paggalang lumuhod sa kayamanan. Hindi tunay na paggalang. Pinipili ko ang kalayaan. Ang aking buhay ay naglilingkod kay Joe. Pumunta ka agad. Bumaba ang mga utang, simula ngayon ikaw ang aso ni Joe. Zheng Chu, dumating na tayo. Geng Chu, may mga yumuyuko. Hindi para sa kayamanan, kundi para marating ang Roma. Pero ikaw ay ipinanganak sa Roma. Jing Tarishu, pakitingnan ang proposal ngayong gabi. Kapag nagkaroon ka ng pagkakataon, kung kailangan ng mga pagbabago, gagawin ko agad ang mga ito. May pulong ng lupon ka bukas. Ang proposal ay nasa kotse pa ang laptop ko. Kumusta? Nasaan ka? Nasa kotse mo ang laptop ko. Paano kang naging ganyan? Panuntunan 2. Sa loob ng 2 minuto, dapat kang lumitaw. Sinuri na ba ninyo lahat ang panukala? Ano ang mga opinyon? Particular, walang tutol, pero meron kaming higit pang mga alalahanin tungkol sa iyong pamumuno. Ano ang ibig mong sabihin?
Ensign ang pagkuha mo sa posisyon ng CEO. Hindi namin tutol iyon, ngunit ang presyo ng stock ng kumpanya ay hindi nagpakita ng pagbuti. Ang iyong kakulangan ng karanasan ay nagpapakita. Iminumungkahi mo ba na ibigay ko ang lahat ng aking mga bahagi sa inyo? Iyan ay isang paraan ng pagsasabi. Ang aming panukala ay simple. Ilipat ang iyong mga bahagi at umalis. Dapat mong malaman kung ano ang nasa USB drive na ito. Pirmahan mo na ang kontrata ngayon. Kung gusto mong magretiro ng payapa, Sino ka? isang driver lamang. Tatay, Anong problema? ang mga shareholder na yan pinipilit akong isuko ang shares. Paano ka mananatiling kalmado? Ngayon nakikita ko kung bakit pumayag ka na ibigay sa akin ang kumpanya. Mga tusong soro! Plano nila ito mula pa nung una. Tingnan mo muna ito. Inilipat nila lahat ng kanilang equity sa iyo ng buo. Ngayon ang buong grupo nasa iyong kontrol. Paano? Kumakontra sila kahapon? Kilala ko sila, hindi sila susuko ng shares ng ganun kadali. May isang tao na dapat ay nagtatrabaho para sa iyo sa likod. Ang taong yon ay hindi isang ordinaryong tao. Kumuha ka ng driver. Inimbestigahan ko siya, ang lalaking iyon ay. Ang kanyang background ay pambihira. Hindi lang simpleng tao. Sabi niya siya ay isang ordinaryong driver lang. Siya ay isang nangungunang iskolar sa probinsya. Pero tumigil sa pag-aaral para maglingkod sa pamilyang Joe nang lihim sa loob ng mga dekada kalahati ng tagumpay ng pamilyang Joe ay utang sa kanya. Pumirma pa siya ng isang 80 taong kontrata sa kanila. 8 dekada. Ang pagtitiis ng hirap ay hindi nakakatakot. Ang nakababahala ay isang makapangyarihang tao na pinipiling manatiling nasa ilalim. Sila ay dapat may itinatago na mas malaking mga ambisyon at madidilim na lihim. Miss, hindi ka makakapasok. Tabi, Talagang hindi ka makakapasok. umalis ka. Ginoong Joe. Siya. Mahal. Bakit ka pumunta sa opisina? Naasikaso mo ba ang proseso? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Sobrang desperate ka bang alisin ang ating anak? Tama na. Meron akong sarili kong problema. Narinig ko na ikakasal ka sa tagapagmana ng Shu? Kung hindi dahil sa tungkulin sa pamilya, ikaw ang pipiliin ko. Teka, wag, buntis ako. Ano ngayon? Kung wala si Shu and Shen, mananatili ka ba sa akin? Kung wala siya, ikakasal ako sa'yo. May nag-aayos para sa iyo. Ang taong ito ay napakalakas. Sino ba talaga ang taong ito? Tumutulong sa akin? Jichu, handa na ang sasakyan mo. Alam mo ba ang mga bahagi ng kumpanya ay akin na lahat? Binabati kita. Wala ka bang pakialam? Chuper lang ako. Ang mga usapin ng kumpanya ay wala akong pakialam. Huwag mong hayaang mahuli kita nagtatago ng kahit ano sa akin. Hinding-hindi. Ganap na pagsunod. Xuanxin. Xuanxin. Sige.
Okay. Engsin. Nasaktan ka ba? Sino yan? Sino ang gumawa nito? Hindi ko alam. Isang babae. Biglang sumugod sa akin at nagtapon ng sulfuric acid. Sulfuric acid? Nasugatan ka ba? Ayos lang ako. Pero si Chin Yulin, Paano mo naprotektahan si Ensin? Alam mo ba, fiancé ko siya? bakit mo siya sinaktan? Umalis ka. Engsin. Kumusta? Tay, Kumusta ba si Xinghan ngayong mga araw? Paano mo naprotektahan si Ensin? Hindi mo ba alam fiancé ko siya? pasensya na tay. Nalubat ang phone ko. Hoy Ensin, kumusta? Sige. Kung matatapos ko itong hagdan, gamit ang kaliwang paa ko muna, tayo ay para sa isa't isa. Kung kanang paa naman, saka, tapos na tayo. Kanan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Ganito. Lang. Hawak ka. Kanan. Kaliwa. Kanan. Simula ngayon, lahat ng tungkol sa'yo ay nasa kontrol ko. Kaliwa. Kanan. Posible kaya na? Hindi talaga tayo para sa isa't isa? Natatakot ako na mali ang pinili mo, napunta sa maling landas. Hindi ko papayag na ang anak ko mag-uwi ng kung sinong lalaki sa bahay. Hey, pasensya na. Hindi ko kayang lokohin ang sarili ko. Kahit anong gawin mo, hindi ka pa kakasalan ni Zhou Xinghan. Imposible, mahal ako ni Xinghan. Ang mahal niya ay kapangyarihan at mas maraming pera. Bakit kita pagkakatiwalaan? Chin Yulin, kunin mo ang babaeng yon para sa akin. Nagbuhos ba siya ng sulfuric acid? Baliw. Mr. Zhou, pero buntis siya. Ibagsak siya. Narinig mo ba ako? Gawin mo. Talaga bang akala mo may pagpipilian ka ngayon? Ano ang gusto mo? Makipagtulungan ka sa akin. Ibibigay ko ang buhay ko sa'yo. Eh di mamatay ka na ngayon. Bakit mo ako pinaglalakad? Hindi mo na kailangan mag-drive ngayon? Araw mo ng pahinga ngayon. Upo. Isang amo at ang chuper niya, paano tayo magiging pantay? Unang panuntunan. Ganap na pagsunod. Kung araw ko ng pahinga, bakit mo ako tinawag dito? Para mapasalamat, syempre. Kung hindi dahil sa'yo, baka napangitan na ako. Miss Ishu, CEO ng Maple Leaf Group, dapat magpakita ng sinseridad. Ang card na ito ay may 5 milyon. Kabayaran sa iyong sugat. Hindi ko akalain na ang kamay ko ay ganito pala kahalaga. May iba pa bang kabayaran? Ano pa ba ang gusto mo?
Marunong akong magtanim ng galit. Ang pagkakatali sa kama na iyon, hindi ko yun makakalimutan. Tama ba, Miss Chu? Kinyulin? Huwag kang magmalabis. Kalimutan na. Dahil araw ko ng pahinga, aalis na ako. Hindi mo kukunin ng pera? Salamat na lang. Bro, yan ang babae. Maganda siya. Sayang. Pwedeng magsaya? Anong klaseng saya? Alam ko ang iniisip mo. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Nagkamali ka ng inaway. Itong babaeng ito, sino ba ang kanyang kinaway? Siya, ninakaw ang lalaki ng iba. Kaninong lalaki? Chairman ng Starlight Group Joe Shinghan Buntis ang jowa niya. Naging maninira siya ng pamilya, kaya pala gusto nila siyang patayin. Xu Engsin. Kaya pala maganda ang suot niya. Malamang sinusuportahan siya ng mayaman. Kinyulin. Kinyulin. Kinyulin, iligtas mo ako. Su Ensin. Pasensya na, Bibi Shu. Huli ako. Nag-iisip ako. Ang 5 milyon ay sobra pa rin. May nasaktan ka ba kamakailan? Wala. Pero narinig ko sila nabanggitin si Joe Shinghan. Sige. Magpahinga ka na. Pag-uusapan natin ang mga detalye mamaya. Aalis na ako, Bibi Shu. Tawagan mo ako kung may mangyari. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Nasa labas lang ako. Sa loob ng 10 minuto. Panuntunan 3. Huwag mo akong iwan. Alam mo, sa totoo lang, mula nang una kitang makita, sa mismong segundong iyon, parang tumigil ang puso ko. Kinumbinsi ko ang sarili ko na ilusyon lang ito. Hindi posible na mahulog sa isang tao ng ganoon kadali. Pero sa huli na pagtanto ko, hindi ito ilusyon. At hindi ka rin ilusyon. Hindi ka ba natatakot na nililinlang kita? Kung talaga mo akong linlangin, saka mo ako linlangin magpakailanman, itago mo ako sa panaginip na ito. Huwag mo akong hayaang magising. Tulad ni Xu Enjin. Isang sandali lang. Gusto ko rin na ang panaginip na ito ay hindi magtatapos. Ang tapang mo naman. Tatawagan ko si Joe Shinghan ngayon din. Tatay, sandali. Sinasabi ko ito sa iyo.
Una, para tigilan mo na akong pilitin. At pangalawa, para mag-imbestiga ka ng maingat. Noong panahong iyon, malinaw kong narinig sila na banggitin si Joe Xinghan. Pero parang may mali. Kung ang pamilyang Joe ay talagang ang nasa likod ng gulo na ito, dapat na tayong humiwalay ng tuluyan. Ayokong maniwala na sangkot si Xinghan. Pero kung siya ang responsable, papagbabayarin ko ang pamilyang Zhou. May mga gagawin ako. Alis na ako ngayon. Yulin? Bakit wala ka kanina? Paumanhin, Miss Issue. Ayokong magutom ka. Nag-ayos muna ng pagkain. Salamat sa pagsisikap. Mr. Driver, Sa paningin mo, driver lang ba ako? Hindi ba? Kung gayon, marahil. Dapat kong isipin muli ang mga bagay. Isipin muli ang ano? Kung kakain muna. O uubusin ka muna. Ginong Joe. Ano ang gusto mo? Pasensya na, Ginong Joe. Wala pong tumatanggap ang tagapangulo ngayon. Mangyaring umalis na po. Sabihin mong ako ito. Ginoong Joe, nagbili ng tagapangulo na huwag ka munang tanggapin. Dapat umalis ka na. Ensign, Ano ang ginagawa mo rito? hindi na kita nakikita kamakailan. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Joe Xinghan. Simula ngayon tayo ay wala nang kinalaman sa isa't isa. Kailangan mong ayusin ang iyong sarili mong gulo muna. Ano ang problema, Ensign? Nakabuntis ka ng ibang tao at hinila mo ako sa ganito? Ano sa tingin mo ang problema? Ensign, hayaan mong magpaliwanag ako. Ensign, Yulin Chin magmaneho. Paanda rin ang sasakyan. bahagi siya ng pamilyang Joe. At sumusunod lang sa aming mga utos. Sige. Sabihin mo ang halaga. Yulin Chin, bibiling ko siya. Sabihin mo ang presyo. Chin Yulin, kukunin ko ito. Ensign, nagso-overreact ka. Ang mga miyembro ng pamilyang Joe, lahat sila ay sasagot sa iyo ngayon. Hindi, itakda mo ang presyo. Bibilhin ko ito. Yulin, ihatid mo muna si Ensign sa bahay. Pagkatapos bumalik ka sa opisina. Naiintindihan ko. Engsin! Engsin? Engsin? Bakit sumusunod ka pa rin sa kanila? Nasaan ang iyong tapang? Nasa mga Joe pa rin ang kontrata ko. Paano ang kontrata? Pwede nating tapusin ito, kaya kong magbayad. Kahit anong halaga ay pwede. Wakasan natin ang kontrata. Makinig ka sa akin, hindi ito tungkol sa pera. Eh bakit? Kung ang layunin nila ay umakyat gamit ang impluensya ng mga Shu, kung gayon, Chu Enchin, kailangan kong maunang kumilos. Hindi ko maipaliwanag ngayon. Ano ang dapat itago, kaya kitang palayain? Tatanggapin mo na lang ba na yurakan ka nila? Wala ka bang paggalang sa sarili? Tama. Tama ka, wala akong dignidad. Driver lang ako na binili mo ng pera, sumusunod sa bawat salita mo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Alis na ako. Kinyulin? Kinyulin. Hindi ba sinabi kong alagaan mo siya? Naayos na ng maayos.
Paano nalaman ni Shu Enchin ang koneksyon ng babaeng iyon sa akin? Hindi ko alam, Ginoong Joe. Hindi mo alam. Sinabi ko sa'yo na bantayan mo siya. At sinasabi mong wala kang alam. Luhod. Sinabi kong lumuhod ka. Sinabi ko sa'yo na lumuhod. Lumuhod ka na ngayon? Ang kanilang plano na makipag-alyansa sa pamilya Shu ay pinigilan ko. Sa natitirang 30% na bahagi, sa wakas ay masisira ko ang pamilya Joe. At ipaghihiganti ang aking mga magulang. And scene. Paano mo natagpuan ang lugar na ito? Pasensya na. Hindi ko dapat sinabi ang mga yon. Dugo. Ang mga sugat na ito, lahat sila galing sa pamilya Joe, di ba? Oo. Bakit mo pa tinitiis yan? Para tuluyan na silang ibagsak. Sinira ng mga Joe ang mga magulang ko. Ginawa akong ulila, araw-araw kong inisip ang paghihiganti. 18 taon akong nagplano, 18 taon akong nagtiis. Ang pagiging anino ni Joe Xinghan. Kumikita ng malaking pera para sa kanya, hinahayaan silang yurakan ng aking dignidad. Naisip kong umalis. Pero ang buhay ng mga magulang ko, gaya ng nakikita mo, dito, wala nang natira. Dahil ang aking tahanan, nawala 18 taon na ang nakalipas. Patawad. Kapag tapos na ang lahat, mahigpit kitang hahawakan. Kailangan kong sagutin itong tawag. Ensign. Paano ka nakapasok dito? Dito ka ba para pailipat lahat ng shares na hawak ko ngayon? Yulinchin. Bahagi ako ng plano mo. Diba? Hayaan mong magpaliwanag ako. Magpaliwanag ng ano? Ipaliwanag mo kung bakit ka naglagay ng wiretap sa opisina ko. Ang pagkikita natin sa bar ay itinanghal. Ang equity ay inilagay sa pangalan ko. May tinulong ka sa likod. Ikaw din ba ang nag-set up ng kidnapping? Ensign, pakinggan mo ako. Ayaw kong marinig. Yulin Chin. Ano pa ang kasinungalingan? Nagtiwala ako sa'yo ng lubos. Ngunit, piyon lang ako sa plano mong paghihiganti. Hayaan mo lang akong... Sabi ko, hindi ako makikinig. Yulin Chin. Nakakasuka ka. Inasikaso ko lahat maliban sa pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko inakala na ang tagapagmana ay talagang mamahalin ako. Ikatlong panuntunan. Huwag mo akong iwan. Kaya magpatuloy ka na sa pagsisinungaling habang buhay. Hayaan mo akong manatili sa panaginip na ito. At huwag nang magising.
Engsin. Engsin, hindi ka sumasagot ng tawag at nawala ka sa opisina. Anong problema mo? Magsalita ka, Engsin? Niloko ko ni Chin Yulin. Chin Yulin, bahagi lang ba ako ng plano mo? Kaya mula. Sa pagkikita sa bar, pataas lahat ay pakana ni Chin. Hindi ko maintindihan kung bakit. Gagawin niya ito sa akin. Ano pa kaya? Ang mga lalaking tulad niya gagawin ang lahat para umakyat para makapangasawa ng mayaman habol sa pera. Pagkatapos paano si Joe Singhan? Niloloko rin niya ako. May ibang babae siya sa labas. Ibang babae? May buntis sa anak niya. Paano nangyari iyon? Nagkakamali ka ba? Joe Singhan mukhang tapat. Paano niya nagawa ito? Bakit ka nandito? Hinahanap ko si Ensign. Ensign. Anong nangyari sa'yo? Lumayo ka, Joe Singhan. Ang mga lalaking tulad mo ang sumira sa buhay ni Ensign. Tigilan mo ang pagpapanggap na matuwid nagbuntis ng ibang babae pero hinahabol mo si Ensign. Umalis ka! Nagkaroon ka ng anak sa ibang babae at pumunta ka pa rin para guluhin si Yoon Sim. Umalis ka. Maaari akong umalis. Pero gusto kong ipaliwanag ang lahat ng ito para ayusin ang mga bagay. Engsin. Ang babaeng iyon dating empleyado lang sa aking kumpanya. Paulit-ulit niya akong sinubukang akitin nagparamdam pero tinanggihan ko siya sa bawat pagkakataon. Hindi ko gustong saktan ka. Pero hindi ko inakala na may sakit pala siya sa pag-iisip. Noong nabuntis siya, sinabi niya na sa akin iyon. Akala ko na ang hindi pagpansin sa kanya ay makakalutas sa lahat. Pero hindi ko inaasahan na mababaliw siya at susubukan kang saktan. Tama. Narito ang mga dokumento. Ang kanyang mga talaan ng trabaho mula sa aming kumpanya at kasaysayan ng paggamot sa psikiatrikong ospital. Siya ay talagang may sakit sa pag-iisip. Ensign, mangyaring maniwala ka sa akin. Hinding-hindi ako gagawa ng anuman na magtatraidor sa iyong tiwala. Pasensya na! Mali ang paghusga ko sa'yo dati. Sige. Hindi na ako pinagkakatiwalaan ni Shu Enshin. Iyon ay sa inyong dalawa. Bakit ako ang lalapitan mo? Hindi ba kayo matalik na magkaibigan? Tulungan mo akong mag-ayos ng reconciliation para mabawi siya. Ano tingin mo sa akin? 8 million. Para sa kaligayahan ng matalik kong kaibigan, sige. Isa pa, kailangan ko ng tulong mo. Hindi pa ako natulog kasama si Shu Enshin. Ngayon, kailangan kong makapasok sa kama niya. Joe Singhan, sobra ka na. Gusto mong matulog sa kanya at kailangan mo ng tulong ko? Iningatan ko ang aking pagiging Ginoo sa kanya. Hindi na ako maaaring magpanggap ngayon. Kailangan mong lumikha ng natural na pagkakataon. Hindi, Mia. Ano ang problema? Nagseselos ka ba dahil matutulog ako sa kanya? Nagiging emotional ka? Nagsasaya lang tayo. Ano ang gusto mo? Hindi ko problema yon. Bago ko siya paglaruan, laro muna tayo sa iyo. Tama na. Ngayong malinaw na ang lahat at nagkaayos na kayo, titigil na akong maging third wheel. Joe Singhan, manatili ka rito at aliwin mo ng maayos si Ensign. Alis na ako, Ensign. Singhan, pangako mo sa akin ang isang bagay. Huwag mo akong dayain kailanman. Engsin. Ako, si Joe Singhan, ay sumusumpa. Baka dayain ko ang mundo. Ngunit hindi ka kailanman.
Ako, Zhou Xinghan, sumusumpa. Kaya kong lokohin ang lahat. Ngunit hindi kailanman ikaw. Engsin, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Tay, Anong ginagawa mo dito? Tito? dumating si Xinghan para ipaliwanag ang nangyari dati. Nagkamali tayo sa kanya. Paano ka napunta sa ganito? Tara na. Umuwi ka na kasama ni tatay. Engsin. Natapos agad? Ang tatay niya ay dumating sa hindi tamang oras. Kaya hindi niya nakuha ang gusto niya. Ikaw ang pumalit sa kanya. Akala mo ba talaga? Ang sakit ng kanyang puso. Ano pa kaya? 1,000,000. Mr. Chu, ang mga kamakailang proyekto natin ay lugi lahat. Pakitingnan po ang mga dokumentong ito. Masyado akong nalulumbay kamakailan. Ano ang sinabi ng tatay ko? Sinusuportahan ni Chairman Shu ang anumang desisyon mo. Ang pinakamahalaga ngayon ay na mag-focus ka at magpakatatag. Naiintindihan ko. Alamin mo kung nasaan si Zhou Xinghan ngayon. Sige po. Engsin, anong dala mo rito? Zhou Xinghan, papakasalan mo ba ako? Tinanong ko kung papakasalan mo ako. Sige, pakakasalan kita. Sa isang buwan, magdaraos tayo ng engagement banquet. Imbitahan ang lahat ng media outlets. Sige, Engsin. Pangako ko. Anong ginagawa mo? Anong problema? Wala ba akong karapatang magpakasal sa isang tao? Alam mo ba kung sino talaga siya? Ano? Sinisira ang mga plano mo? Hindi ka ba makapigil sa pagiging pabigla-bigla? Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi kailangan ng paliwanag. Hindi rin ako padalos-dalos. Mahal ko siya, desidido akong pakasalan siya. Sabihin mo ulit. Mahal ko siya. Mahal ko siya. Mahal ko siya. Subukan ito. Napag-usapan na natin ito dati. Hello? Hello? Tay, mahina ang signal kanina. Ang nakaraang investment ay hindi nagtagumpay. Ngunit sa tulong ni Chu Enshin ngayon, maisasara natin ang deal na ito. Chin Yulin, maghintay ka sa ibaba. Okay. Mr. Zhao, salamat sa iyong pasensya.
Chin Yulin, naghiwalay na tayo. Shu Ensin. Hindi kita hahayaan na umalis ka. Maaari bang malaman ang pangalan ng babaeng ito? Ito ang aking fiancé, Shu Enshin. Chin Yulin, ang kapal ng mukha mo. Naglakas loob kang manggulo sa babae ko? Anong pakiramdam ng may sungay ka, ha? Kasintahan. Matapos ang 7 taon na isa kang tuta, kakagatin mo ang amo mo. Para sa isang babaeng pokpok. Sige, patayin mo ako. Anong pinagkaiba ngayon? Ginoong Joe. Gusto mo akong makita? Yulin, kanina pa ako nag-iisip. Sa lahat ng mga taon na ito, ang pamilya Joe ay nakagawa ng maraming masasamang bagay sa iyo. Gaano mo kami kinamumuhian? Ginoong Joe. Nag-iisip ka ng sobra. Alam ko, sinasabi mo lang ito dahil sa kontrata. Bukas ay engagement namin ni Ensign at party ng engagement. Pagkatapos nito, magiging asawa ako ng isang tao at isang ama. Kaya, gusto kong wakasan ang alitan na ito. Simula ngayon, ang kontratang ito ay walang bisa at hindi na epektibo. Nakakatawa. Nilinlang ko pa ang sarili ko. Yulin, ano ang performance ko? Joe Singan. Sa tingin mo ba talaga matalino ka? Niloloko mo ang lahat? Pero meron kang lakas ng loob ngayon. Isang babaeng hindi ko pa nakuha. At kinuha mo siya. Ano ngayon? Patayin mo ako kung gayon. Patayin ka. Iyan ang madaling parte. Pero ang mga magulang mo, namatay sa kamay ng pamilya Joe. Gagawin ko ang isang mabuting bagay. Papunta ka upang muling makasama. Sila, Dapat pinatay ka na kanina. patayin ako. Sayang. Sa susunod na buhay siguro. Miss Shu, oras na para kunin ang damit pangkasal mo. Narinig mo? 2 oras ang nakalipas. Ang insidente sa Qingshui Road. Narinig namin, may binugbog hanggang sa mamatay. Chin Yulin, sana ay ligtas ka. Chin Yulin, pakiusap, huwag mong hayaang may mangyari sa'yo. Ang mga tao ay may kahangahangang kakayahan. Kahit ilang tao ang makilala mo, palagi mong agad na makikilala ang taong pinakamahalaga sa'yo. Dahil, kapag lumapit ang espesyal na taong iyon, nagliliwanag sila ng matinding init. Magandang araw, Mrs. Shu. Ako si Chin Yulin, yung personal na driver. Chin Yulin, nasan ka ba talaga? Kailangan mong manatiling buhay.
maaaring hindi tayo nakatakdang magkasama? Ang lahat ng ito ay sarili kong pinili. Binabati kita, Mr. Joe. Magpapakasal sa tagapagmana ng pamilyang Shu walang hanggan ang iyong kinabukasan. Masyado kang mabait. Ito, Pagbati, Ginoong Joe. anong ginagawa mo dito? Iyan ba? Ang engagement party ng aking matalik na kaibigan. Hindi ba ako pinapayagang dumalo? Makita akong nagpapakasal sa iba ay nakakainis sa'yo? Engagement lang naman ito. Pipigilan ka ba niyan sa paggawa ng kalokohan, Mr. Joe? Salubungin natin ang magkasintahan ng mainit na palakpakan. Ginoong Joe Singhan, kukunin mo ba si Miss Shu Enshin upang maging iyong asawa ayon sa batas? Ang iyong aariin at aalagaan sa mabuti at masamang panahon, sa kalusugan at sa sakit, mahalin at pahalagahan siya, parangalan at respetuhin siya, iwanan ang lahat ng iba, hanggat kayo ay nabubuhay. Oo, ginagawa ko. Miss Shu Enshin, naniniwala ka ba na totoo ang kanyang pagmamahal? O siya ba ay nararapat sa iyong pagmamahal? Susuportahan mo ba siya? Sa pamamagitan ng bagyong panahon at maaraw na araw, sa pamamagitan ng tawanan at luha, mananatiling matatag bilang kasama ni Mr. Joe, magiging hindi matitinag na suporta ka ba para sa kanya? Hindi. Hindi siya. Chinyulin. Hindi dapat ako nandito, di ba? Sa mismong sandaling ito, dapat kasama ko ang aking mga magulang. Imposible. Pero alam mo na, Ganyan dapat. Pero sa kasamaang palad, buhay pa ako. Chiang. Maaring si Shinhan Joe gumawa ng hakbang laban sa akin. Bago ako dumating, pinalitan namin ang kanyang mga bala. palayasin siya. Tigilan mo na ang paggawa ng eksena dito. Walang aso ng pamilya Joe ngayon. Mga miyembro ng press, ngayon ay ihahayag ko ang pinakamalaking balita ng lungsod. Mangyaring ihanda ang inyong kagamitan at mag-record. Mahigit isang dekada na ang nakalipas, ang Xinghui Group ay nandaya ng 3 bilyong yuan, nagsuhol ng daan-daang opisyal, nagdulot ng 2 ng aksidente, nag-iwan ng hindi mabilang na nasawi. Nasaan ang ebidensya mo? Ang hawak mo ay bahagi nito. Lahat ng kontrata at larawan ay ipapadala sa inyong mga email. Chinyulin. Lobo kang traidor. Eksakto. Maganda ang pagkakasabi. Itong lalaking tumatawag sa akin ng lobo ay pumatay sa aking mga magulang. Huwag maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Huwag kalimutan na ang kanyang mga magulang ay namatay sa aking mga kamay. Bukod pa rito, ang kay Joe Singhan ay kasama ang maraming babae. Para protektahan ang kanyang imahe, pinatahimik niya ang mga saksi. Patayin siya, narinig mo ako. Gawin mo, patayin siya.
Hindi totoo yan, ikaw ang pumatay. Pero hindi ko siya pinatay. Nandyan lang siya. Ensign, hayaan mong ipaliwanag ko, Ensign. Bakit hindi mo sinagot ang mga tawag ko? Nagkukunwaring patay. Kailangan kong gawin itong kapani-paniwala. Ensign, kailan ka pa? Nung una, bahagi ako ng plano ni Yulin. Pero ang pamilya mo ay talagang kasuklam-suklam. Kaya sumali ako sa kanyang plano. Kaya si Yali ay kasama ni Zhou Xinghan. Oh. Tiyak na gagamitin ni Zhou Xinghan si Yali laban sa iyo. Patuloy mong laruin ang kanyang laro. Siguraduhin mong alam ni Zhou Xinghan na magkasama tayo. Bakit kailangan pang umabot ng ganito? Para makatakas. Para lumabas ng malinis. Kailangan nilang maniwala na patay na ako. Teka, anong ginagawa mo? Mula kami sa Commercial Crime Division. Ikaw ay sangkot sa maraming kaso ng pagpatay at paglalaban ng pera. Sumama ka sa amin para sa pagtatanong. Ako ang CEO ng Xinghui Group. Bitawan mo ako. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang mga account ng Xinghui Group ay nasa negative. Nakuha ko na ang lahat ng shares. Hindi ikaw ang CEO. Chin Yulin, walang hiya ka. Lahat ay ayon sa plano, di ba? 18 taon na ang nakalipas. Parang isang mahabang panaginip. Ang iyong mga peklat ay makakapagpatunay na hindi ito panaginip. Nasentensyahan na ba sila? Pumirma sila ng panghabambuhay na kontrata sa bilangguan. Hindi na nila makikita ang liwanag ng araw. Kaya ano ang susunod para sa'yo? Kakin? Ang plano ko ay maging pinakamahusay na driver na posible. Pagkatapos ng lahat, ayon sa patakaran bilang 3, hindi kita iiwan.